Morning mga ka-Watson Learn. So ngayong umaga, samahan niyo po kami sa aming tour, educational tour sa Maynila. So time check tayo, alas 4:30 na po at kami po ay malapit na po umalis. Ito po yung field trip 2024 para po sa Biga Integrated National High School. Sana po ay gabayan po kami ng Pong May Kapal para po safe ang aming biyahe. Makarating po kami sa aming pupuntahan, makauwi kami sa aming galing sa aming pinuntahan. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Seria Bay. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video may upload. Please don't skip my ads. Samahan niyo po kami sa aming field trip. So yun na nga po, nagdatingan na nga po ang ating mga kasama sa field trip. So, kanya-kanya na pong sakay sa naka-assign na bus. So, kami po ay bus 2. At ayan po, dito po yung mga kasama, si Ate Claire, ang aming PTA. So, pag-akyat ko po ng bus ay tama-tama, nag-check na po ng attendance ang aming Ma'am Kenlyn para malaman namin kung sino pa po yung hindi pa dumarating. So, ang mga bata, kitang-kita mo ang kanilang excitement. Few minutes later, umalis na po ang bus at kompleto na po ang lahat. So mabuti na lang po ang aming bus ay merong movie marathon kaya hindi kami nainip sa aming unang itinerary na kung saan sa Pinaglabanan Shrine. 2 hours later. Okay, so andito po kami ngayon sa Pinaglabanan Shrine. Kararating lang po namin from Kabuyao. So papasok kami ngayon. Watch and learn. So, dito kami ngayon sa aming first itinerary, yung Pinaglabanan Shrine. Ayan, kaya nandito ang maraming bus. Ayun, makita nyo naman ang mga bata. Pakaway-kaway pa sila at excited po sila sa kanilang unang itinerary. Nandito mga pangit. So, ang una kong ginawa dyan ay inakyat ko muna ang aking mga estudyante. Tinignan ko kung okay lang sila. Binisita ko po yung iba't ibang kaganapan sa loob ng bus. Ayan po, sina Ma'am Sulit at Ma'am Dayan. So ayan, tontuwa ang mga bata. At may pakaway-kaway po pa talaga. Yun, no? So, pagkatapos niyan ay pinag-prepare na sila para bumaba sa kanilang bus at para pumunta na sa shrine. So ayan, pinapila na po namin sila para may sistema ang ating pagpunta sa Pinaglabanan Shrine. At makita nila kung ano-ano ang mga dapat nilang makita sa loob. Ayan, yan po ang aming tour guide, si Ma'am Car. Yan po, siya po ang namamahala sa amin sa loob ng bus sa mga informations about doon sa aming mga itinerary. So, yung mga bata ay hindi na sila makapag-antay. Ayan po yung iba po naming mga kasamahan, yung mga teachers. Kararating din lang po nila galing Kabuyao. Kaya sila ay medyo nag-uunat-unat lang po ng katawan. So habang nag-aantay po kami ay picture-picture muna syempre. Then after that, ayan, so pinaglakad na po namin sila papunta sa area para hindi po magulo at may sistema. So sila ay marunong naman sumunod at nakita nyo naman po na medyo may counting delay lang kasi marami po ang nag-field trip sa araw na ito. Sa ibang schools, marami din po ang gustong makita at maintindihan ano yung Pinaglabanan Shrine. So dyan ay pumasok na po kami. Pumasok kami sa loob at gusto na namin makita kung ano-ano yung mga dapat malaman, maunawaan sa loob. Yan, Museo de El Deposito. Yan pong museo na yan, ang makikita nyo po dyan ay yung mga memorabilia ng El Deposito. Yung El Deposito po kasi, ito po ay isang
parang deposito po ng tubig nung panahon po ng Kastila, na kung saan pinilit pong agawin ng mga katipunero para po magkaroon ng supply ng tubig ang mga katipunero. Kasi ang nagmamay-ari po niyan o ang sumasakop po niyan ay yung mga Kastila, na sila po ang nakikinabang. Kaya ang ginawa po ng mga katipunero ay pinagplanuhan nilang agawin ang El Deposito. So actually, ngayon ko lang yan mapapasok. So yung mga bata ay marami po silang natututunan dyan or matututunan, sapagkat naandyan po yung mga paliwanag at saka yung mga memorabilia para po dun sa kaganapan during that time, during that era. Sila po ay masugid po na nagmanman, nagbasa, at nagpicture. Ayan po. So kung makikita ninyo ay talagang amazed sila sa kanilang mga bagong kaalaman. Kasi ang field trip po ay isa po yan sa supplement na educational activity para sa mga estudyante. Ang mga bagay na natututunan po kasi ay hindi lang sa apat na sulok ng kwarto, kung hindi nakukuha din po ito sa mga ganyang activity, yung educational trip. So kita mo naman ang mga bata, kahit po sila ay tahimik, pero sila ay nagmamasid at nag-observe doon sa mga bagay na kanilang nakikita. So mas maganda po ngayon at meron na po mga picture o may mga camera na po tayong dala-dala, kaya pwede po nating picturean at sa bahay pwede na nating i-review kung ano po yung ating mga nakita. So kagaya niyan, ayan po yung mga tubig kung saan sila ay kumukuha. So kung hindi po kasi naagaw ang El Deposito, ay mahihirapan po ang mga katipunero na magkuha ng tubig, sabagat napakalaki po yung deposito ng tubig na yan. Mamaya papasukin po natin para makita natin kung, ayun, teka lang, meron pong pogi doon, no? So yan, ito po yung kabuuan ng area po, yung pinaka-map. So yung mga bata ay yung iba po nagpipicture, souvenir. Ayan, ako naman po ay inisa-isa ko po yan ipakita. Ayun po yan, mamaya makikita natin yan. Yan yung mga plano. Kaya pinagplanuhan po nila ang pagsakop o ang pag-agaw ng patubigan sa Maynila na sinakop ng mga Kastila para sila ang makinabang. Pero hindi pumayag ang mga katipunero sapagkat sila po ay mga dayuhan. Ang lugar po palang ito ay sa San Juan. Ayan po. Kaya nagkaroon ng labanan sa San Juan del Monte. So, yan po yung mga pictures na kung saan ay naganap ang digmaan o labanan sa pagitan ng mga Kastila at mga Katipuneros. So yan. Yan po yung mga mahalagang natutunan ng mga bata. So meron pong mga memorabilia, yung mga helmet na ginamit ng mga Katipunero para sa protection nila sa kanilang sarili. Nandiyan din po yung mga bala na preserve ng museo na ginamit during that time. Kaya nakakamangha po na hanggang ngayon ay naitago po nila. So yan po yung mga larawan po yan ng mga iba't ibang kaganapan o mga memorabilia po during that time, that war, no, against Spaniard and Filipino, our very own
fighters. So, yan. Kung makikita ninyo, yan pong mga gamit na yan ay mga matatagal na po yan, mga antique na yan. Kaya mahal na po yan, may mga halaga na yan. Pati po yung langgana na yan. So, yan ay mga antique na po yan at kung mapupunin ninyo ay napakamahal na po ang halaga niyan. So, meron pa po tayong mga iba't ibang memorabilia dyan. Hindi na po natin masyadong natutukan. Ayan po yung mga basag na ceramics. Yun. Kaya mamangha ka po talaga kapag ka ikaw ay nakapasok sa El Deposito Museum. Ayan po ang kanilang mga larawan. So ayan po, oh. Ayan, iba't iba. So makikita niyo po sa kanilang mga paliwanag sa ibaba, no? Kung anong nangyari. So parang diyan sila nagsimula. Diba? Sa pag-ukay, pagsasaayos, at higit sa lahat yung pagpapaganda ng ating lagusan or El Deposito. So sa ngayon po, ang mga bata ay palabas na yan dyan. Nag-o-observe na lang. Ayan si Ma'am Ken, ang aking kasamang teacher ng grade 8. Ayun po, ang dami pong mga ayun. So pag nakakaharap po ang mga bata sa camera ay hindi po sila nag-aatubili na magpa-cute. Kayo? Miss ko na siya. Sir. Ayan. Yan, 400 na yan. So, ayan, kalalabas lang po namin sa El Deposito. O, yung mga kapatid ko yan. Nakita mo? Yalata, no? So, ayan. Papasok tayo sa pinaka-reservoir po ng tubig. Ayan, dito pababa po yan. So, ito po yung ipinaglabanan ng mga katipuneros. Dahil sa pamamagitan nito ay magiging sagana sa tubig ang mga... Ay, ito pala, laki pala nito, no? Magiging sagana po sa tubig ang Metro Manila. At kaya nila pilit inagaw sa Castilla. Yan. According to the source. So, yan. Ito na po tayo dumaan sa may pusa pong hindi maganda ang amoy. Wow. Ayun, no? Ito pala yun, ano? So, ito pala po yung deposito ng tubig. So, meron kayong maririnig na iba't ibang tunog na manggagaling dyan sa El Deposito. Ang mga tunog pong naririnig nyo ay parang nanggaling po sa mga siraulo. Mga siraulong estudyante na nasa loob ng El Deposito. So, hanggang saan kaya yan? Pakinggan nyo po kung ano po ang inyong mga sounds na masasagap dyan sa loob. Yan, nakakatakot. Hanggang saan yan? Ito pala yung deposito ng tubig. Kung saan ay pinaglabanan ng mga katipuneros. So, yun, no? Dito nyo po maririnig ang mga tunog or huni ng mga siraulo. Ito po yun. Narating ko din itong
El Penumbra. A few moments later. So, pasok ulit tayo sa panibagong museum na ating, ang tawag po dito ay silid kurator. Pag sinabing silid kurator, ito ba yung kurator bariringgang. Ayan, si Bonifacio po yan ang aking tiyuhin. Actually, ang loob ng museum yan ay lugar po kung saan naroon ang mga memorabilia ng mga katipuneros na nakipaglaban para mabawi po ang El Deposito ng Maynila. So lahat po ng makikita niyo diyang mga pictures, mga katipunero, ay yun po yung mga involved po sa pakikipaglaban. Kaya may makikita niyo po dyan yung mga iba't ibang klase ng mga sandata na ginamit nila during that time, yung pakikipaglaban. So, nandan po yung mga rifle, mga tabak, espada, yan po. Kaya nandyan po yung iba't ibang mga ribulto at mga pictures po ng mga taong involved po. Yan. Sina Bonifacio, Emilio Aguinaldo, andyan po sila. Ayan. So, meron pong mga mga film showing na makikita. Kaso lang medyo matagal kaya hindi na po pinapanood ng iba. Ayan, yan po yung mga information. Meron pong mga nagpapapicture. Ayan. Kay Andres Bonifacio pinapakita dyan ang kanyang mga kagitingan. Dito po nangyari yung tinatawag nating sanduguan. Andyan po may mga pictures po dyan. Andyan po yung mga area na kung saan maganda po yung mga view. Ayan. So, ang mga bata ay talagang nag-e-enjoy sila na makita ang mga pangyayari during that time. So, yung iba ay, ayun, meron pong, ayun, sino kaya yan? Ano po yan? Parang hindi pa yata nakakainom ng gamot. So, yan po. Kung makikita ninyo ay andyan po yung kanilang mga sandata na ginamit. Ayun. So, meron pong mga bata na nagbabasa at nag-o-observe at nakikinig. Ito po yung sanduguan, yung paghihiwa po ng pulso at pagpapatak ng dugo para inumin nila, tandaan ng kanilang pagkakasundo. So dyan po ay palabas na kami at lilipat na po kami sa aming pangalawang itinerary. So palabas na po kami sa Museo ng Katipunan. So nag-enjoy na bata. Kitang-kita ang pag-enjoy ng mga bata. Grabe. Talagang tuwan-tuwa sila. Talagang namumutawi sa kanilang mga labi ang kasiyahan. Kaya na po mga kawatseller, nakalabas na po kami. Babalik na kami sa bus. Okay, so andito po kami ngayon sa anong to po ate? The Mind Museum. Ayan, so The Mind Museum, ano pong makikita sa loob natin? Five galleries po tayo na kahit sa all about science po. Okay, it is all about science. Inside work na po. Inside work po. Papasok natin, tingnan natin. Ayan, so excited na ulit ang mga bata makapasok sa aming susunod na museum na papasukin or itinerary. Watch and learn. Na may museum kami. Papasok. Ito po yung pangalawang museum namin pinasukan. Then after this one, Star City na yata. Wow. So after a long wait, ayan, papasok na ulit kami sa The Mind. Wow. Ano-ano kaya ang makikita namin sa loob? So excited na po ang lahat makita kung ano-ano po ang mga dapat makita sa loob. Ayan po yung iba. So medyo kumakabog-kabog ang mga dibdib.
Para bagang nagsasabing ano na ang susunod na kabanata. Wow. So dito kami nagsimula. Begin your journey of wonder. Wow, ganda ng entrada, oh. Oo nga naman. Kasi about science ang nasa loob na aming makikita. So dahan-dami po kami pumasok dyan. At nakita nyo naman, wow, buka na pa lang ay marami ng nakamamangha na tanawin at makikita. So ang mga bata ay hindi makapagreklamo sapagkat ngayon lang po nila nakita. Ayan, yung iba nagde-date, ayan, nagpapahinga. Yung iba naman ay proceed na sila para kalikutin, obserbahan at tignan ang mga nakikita sa loob ng museo. Ayan po, kitang-kita nyo naman. Merong about biology. Yan, biology. About sa mga cells. Ayan, kitang-kita nyo naman. About universe. Ayun. So yung iba ay dumiretso po sila sa ibang panig ng The Mind Museum. Pero ako, tinignan ko muna yung dapat kong makita. Ayun, meron pong mga gumagapang. Parang jungle lab. Ayun po, oh. Nagpa-picture din ako dyan. Mayroon namang mga batang mga nakangiti. Hindi ko alam kung saan sila galing. Yung iba, tinitignan nilang magaling ang mga nakikita nilang mga palabas. Ayun. Yung iba naman ay nasa loob ng bulkan. Ayan po ang globo ng Kagitingan. So ayan po, makikita nyo, talagang mag-enjoy ka po pag nasa loob ka ng The Mind. So ito po yung sinasabi kong pinagkakaguluhan nila, yung ano po ng skeleton po ng dinosaur. Wow! So just imagine kung iyan palang dinosaur ay nabubuhay sa ngayon, ay hindi rin mabubuhay ang mga tao. Oh dahil my God. Pwede silang kainin. Sapagkat lubhang napakalaki ng mga dinosaur na yan. Yan po yung mga paa nila. Yung mga yapak. Mga footprints. So kung makikita nyo sa loob ay talagang mga nakakamangha po ang inyong makikita. Kung talagang willing kang matuto, ay marami kang matututunan about science. Wow. Yan po. Oh. So, ang ganda pa ng kanilang mga setup. Talagang eye-catching. Gustong talagang mapapalingon ka. Wow. So, yan po yung vulkan, kung paano po sumasabog. Meron pong side effect po. Meron, ano pa yan, sound effect pa po yan. Yan. Kaya parang makatotohanan ang maririnig mo sa loob. Ayan po mayroon mo ibang yan, di ko rin alam kung ano yan. Usok, siguro malamig yan. Yung steam galing sa ilalim ng lupa. Ayan, may maganda roon, no? Wow. Dito tayo sa parang planetarium. Kitang-kita nyo naman po na talagang napakaganda po ng kanilang display. At ma-amaze ka. Yung iba ay ayun. So, pinapakita doon kung paano nagkakaroon ng solar eclipse. Ayun. Hello po. Yung mga estudyanteng senior high. So, dito po ay pinakikita po ang eclipse. Ayan po yung mga astronaut. Ayan po yung ating solar system. Yung araw, buwan, at ang iba't ibang klase ng planeta, together with the stars in the sky. Kaya mga ka-watch and learn, talagang pag ikaw ay nakapasok ka sa The Mind Museum ay talagang hindi ka mapapagod at hindi ka maboboring. Wow. Kaya nire-recommend ko pong
Kung wala ka pong ibang mapupuntahan at gusto mo ng educational, dito ka lang pumasok sa Mind Museum. Kaya ang mga bata ay halos ayaw lumabas. Ito po yung aking pinasok. Yung umiikot. No? Yung habang tumatawid ka, umiikot po yung paligid. Actually, kahit anong tibay mo, matutumba ka dyan dahil nadadala ang iyong sarili. Pag hindi mo ipinikit ang mata mo dyan, matutumba ka sapagkat ang iyong brain ay madadala sa pag-ikot. So ayan, kumakapit po ako dyan at pumipikit dahil pag hindi ko po ginawa, pwede po akong matumba. Buti hindi nabitawan ng aking cellphone nung nagbi-video. Kaya sila ay sigawan ng sigawan dyan dahil masakit sa ulo. Ayan, kaya ako nagmadali lumabas. So, makikita mo, talagang yung cellphone ko ay halos malaglag doon sa nagbi-video sapagkat nakakahilo po talaga yan dyan. Hindi na ako bumalik dyan. Masakit sa ulo. Ayan. So, proceed na kami doon sa ibang area. Ayan po yung mga life size po na mga ribulto ba yan? Ayan po. Ayan sina King Kong. Ayan, mag-asawa yata yan. So, ayan, may nakita akong live. Buhay na King Kong. Char. So, dito po sa mga ibang display ay talagang ang mga bata ay enjoy na enjoy. Ito, may malaking abutanding. Yes! Meron pong mga spaceship, ganyan. Merong mga display or ano sa dingding na talagang matutuwa kang tignan. So kami ay hindi magkamayaw ang mga sarili sa pagtuklas ng mga bagay na hindi pa namin nakikita. Yes! Dito po sa area na to ay about biology. No, nandiyan po yung mga chromosomes, mga cells, different parts of the cells. Woo! Ayan. Kaya para ka nasa loob ng iyong sistema. So, yung makikita mo yung dito naman po ay about chemistry. Wow. So, bakit ko sinabing chemistry? Sapagkat merong pong periodic table of elements. Ayan, napakaganda naman ang kanilang ginawa. So, napaka-attractive. So, magkakameron ka ng idea kung paano gumawa ng periodic table of elements. Yes! So, dito naman ay meron akong nakamamanghang display. Nararamdaman ka? Ayan, nakita nyo yan, Yung pag humawak ka doon sa parang globe ay kusang tataas ang iyong buhok. Yan po ay estudyante namin at siya ay tuwan-tuwa. In-experience niyang magaling. Ito naman po ay tinaray. Siguro nakalimutan niya na ang buhok niya ay maigsi pero tumaas pa rin kahit papaano. So ito yung babae. Medyo na-ground pa yan dyan. Hindi na napasali sa video. So makikita mo pag humawak ka dyan, talagang ang iyong buhok ay tatayo. Ayun, So, matutuwa ka. Isa pa, dito tayo sa babaeng maganda. Wow. Beautiful. Ayan, makita mo, unti-unting umangat ang kanyang buhok. Mukha siyang bruha. Ayan, so makit kami dito sa lumipat kami ng lugar. Ayan. So dito pa lang, kahit tatawid ka lang, ay ikaw ay matutuwa. Nakita mo ang kayo na naman. Lights display. Napakaganda po. Oh no! Kaya maraming nagpapapicture dyan. So dito po ay part pa rin po ito ng chemistry. Ayan. So pag tumawid ka dun sa kabila,
balik ka dun sa planetarium. Kaya kami ay bumalik sa P6. Ayan. Sa P6, force, about force naman po tayo. At ayun, bumalik din po kami sa biology. Wow. About different parts of the brain. Yung thalamus, hypothalamus, ano pa yon? Yung makikita nyo kung paano po mag-work ang ating neurons sa ating utak. Tapos dito naman ay tinesting ko po yung challenge na yan. Sa Liceo kasi meron po akong ginawa niyan. Kaya sanay na sanay po ako dyan. Pero tingnan natin kung kaya niya. Kaya ko to eh. So pagka umilaw, ibig sabihin dumikit. Kasi umiiray. Ready? Ready? Ay, teka lang ha. Ready? 1, 2. Basta sir, bigyan mo kami pen. Ay, dumikit sir! Ay, babulong pa eh. Go! Ay, ay! Uy, nakabahan din naman eh. Hello? Nanginginig ka, sir ah! Nanginginig ka! Ay, napapaagat ng labi eh. Ito, oh. Hello? Ano? Ay! Okay, so nagpatuloy kami dyan sa aming journey, sa aming observation with different parts of the mind game. Kung ano yung mga display nila, talagang kami ay hindi makapaniwala sa aming mga nasasaksihan. Dinosaur. Yun, so sinubukan naming umakyat sa taas para makita naman ang ibang mga display doon. At ayun nga, so meron po kami mga nasilip na iba't ibang klase ng mga display. Ayan, lalo na yan. Naku po, meron pong mangyayari dyan na hindi ka nais-nais. Panoorin nyo po. Ayan na. Malapit na po. Ayan na po. Sinasabi ko sa inyo, may mangyayari dyan na hindi ka nais-nais. Ayan po, oh. Hindi mo maintindihan kung jellyfish o ano yan. Oh my gosh. Tapos nagpunta kami doon sa bandang kaliwa. Tinignan namin ang mga iba pa pong makikita roon. At nakita mo naman, napakaganda ng mga display. Ayun po, may mga pinatapakan po na nag-recreate ng magandang color na nakakaaliw sa mata ng mga nasa loob. Yes! Kaya pumunta pa kami sa bandang gitna. At yun, may mga matatandang nag-enjoy. Meron po tinatawag dyan na laser guitar. Wow! At ito po yung pinipihit na kung saan nag-create siya ng magandang arts display. Oh my gosh. So, dyan po yung pinaka-last part po namin, ang panonood po ng robotics, na kung saan makikita mo ang mga robot na kanilang ginawa ay sumasayaw. Wow! Ayan po, oh. Kaya natutuwa kaming panoorin ang pag-indak ng mga robot sa saliw ng musika. Ayan, kita mo naman, mas magaling pa sa bewang ng iba dyan, yung mga vocal girls, vocal boys. Ang mga robot po na yan ay napakaganda po ng kanilang pag-indak at pagkembot. Ayan, oh. Wow. Kaya nyo yon. So, sa pagkakataong yan ay pinaka-last part na po naming pinanood yan. At pupunta na kami sa aming susunod na itinerary, which is sa Star City. So bali ang video po ng Star City ay sa susunod ko pong vlog
So sana panoorin niyo po para po makita ninyo kung paano po tumili, humiyaw at kabahan ang mga estudyante. Okay, so mga ka-Watch and Learn, kami ay palabas na po kami. Medyo nag-enjoy kami dun sa mga nakita namin dito. Nahilo pa. Yung iba nahilo pa. So, saan tayo diretso yan, sir? Jollibee. Jollibee na tayo. Kain po muna kami. So, ayan, family picture muna kami. Kung sino yung kasama namin sa bus bago kami pumunta sa Star City.